Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, yo, what's up? Automatic Works. May customer tayo yung Hyundai Accent pa nga, sir. Ang ginawa ko dito, nagpapalit lang ang customer ng ECU. Okay? Start natin mga sir. So, na-test drive na namin. Okay naman ang cambio lahat. Ngayon, ang idadiagnose natin is yung aircon. Kasi akala ko kanina patay ang preon o mahina ang preon. Ngayon, buksan natin ang aircon. 1. So, umilaw. Pag ito hindi umilaw, okay lang din. Kasi minsan nawawala na rin to sa mga accent. Ngayon dito, pipindutin mo to. Ito naka-max. Automatic yan, naka-max. Pag dito mo ilagay, yan, pwede mo pindutin. Tapos pindutin yan. Ikaw mag-a-adjust, ikaw magtitimpla. Pag naka-max, kahit anong man yan, pag naka-max siya, buhay na yan, permis. Yan, ngayon, tingnan natin mga sir. Naka-uno ako. Meron naman siyang hangin. Ayan may hangin, naka-uno. Ngayon, i-dos natin. Yung dos natin, parang naka-uno pa rin. Yung trace natin, ayan, naka-trace na. Parang naka-uno pa rin. Ngayon, i-4 natin. Yung 4 natin, malakas. Rinig na rinig. Pumupukas talaga, Ngayon, balik natin sa trace. Sa trace, sumasara. Yan, Yun, sumara. 1. Yan. Kahit anong ikot mo, ganun pa rin. Ang 4 lang yung bumubukas, Ngayon, ang ito troubleshoot na dito, pag ganito, ito una, ito. Tingnan nyo. So, ito, binuksan ko na. Yung contact kasi nyan, pinunasan ko na ng gasolina. Bulak yan. Pinunasan ko na kasi madumi. Ngayon, una kasi contact. Dito muna, contact. Kung gumana naman lahat sa contact kasi may 1, 2, 3. Tapos 4 yan. Okay yan. Ngayon, kasunod nyan, kung okay na at ayaw pa rin lumakas yung pan, pangalawan yung tingnan ito, motor. Yan, yung sakit baka nabunot ito. Yan, kung okay na siya, kung okay na yung motor, pakiramdaman nyo, kasi umugong naman siya umikot. Ngayon, punta kayo sa ilalim. Ang timpla nito ng kuryente, yung resistor block. Yun ang timpla ng kuryente. Naka 1, 2, 3, 4. Buhos. Todo siya mga sir. Balik natin. Ang kasunod na ito, switch. Kung okay na kayo sa switch, okay na kayo sa wirings, okay na kayo sa socket, mga socket. Tapos sa motor, motor na ito, kung okay na kayo, kasi umikot naman siya. Minsan kasi nagdudumi rin yung motor na to sa ilalim. Yung carbon brush. Tapos yung umiikot, mga sir. Ngayon pagkatapos nyan, punta kayo dun sa tinatawag nating resistor block. Lahat ng sasakyan, mayroong mga resistor block. Basta mga ganito. Yung nagko-control. Maliban lang siguro sa mga electronics na, full electronics. Ngayon yung sa radiator fan, meron din doong resistor block sa gilid, basta mga Hyundai tsaka Kia meron. Ito, may resistor block din to dito sa loob. Pero ang resistor block na ito, tingin ko, electronics dito sa ilalim. Yan may hangin din dito Yan. Buksan natin. Ito resistor block na. Yan ang control. Ito. Agoy. Kaya pala. Yan ang control ng resistor block. 1, 2, 3, 4. Diyan umiikot yung, dito magkocontact yung kuryente. Ito magpapagana. Wala na rin pala to. Wala, sunog. Hindi siya sunog. Hindi siya sunog pero tingin ko nabasa to sa tubig. So, palitin siya mga sir. Kaya pala siya, hindi na siya gumagana kahit anong gagawin mo. Kahit 1, 2, 3, hindi na siya gumana. Ang pull na lang gumagana sa kanyang 4. So, confirm to na sira yung electronics resistor block ni sir. Mainit to umiinit pag tumagal to. Kasi ang kuryente nandyan, nagtitimpla. Yan ang init, sobra. Patay natin. Baka masunog. Patay natin yung aircon. Patay ang aircon. So, ito na, pakita natin kay sir. Ang resistor block niya ay napakaganda. So, yun na, papalitan namin to para bumalik na yung sigla ng pan niya mga sir. Okay? So, yun ang pag-troubleshoot ng lakas ng pan sa aircon, sa blower, kahit pa dun sa radiator.
may resistor block din, kaso doon tatlo lang yung wire. Yan, tanggalin natin to mga sir. Boss, ito na. Yung mga sir, ito na. So wala kasi akong thermal scanner, kaya hindi ko siya masukat kung gaano kainit. So ito yun, Duvon, yan. Pwedeng bilhin lang to, pag nakabili na, okay na siya. So kung may iba kayong accent, pwede nyo palitan, no? Surplus, pwede nyo bumili. Ang init nito, oh, ang init. So ito nagko-control. Confirm tayo na yan ang sira. Oh, di ba? Oh, yan, hindi kita pinapahiya. Sinama mo pa siya? Hindi. Oo, kasi bibilhan to eh, bibilhin. Alright, so hanggang dito lang mga sir. Yan. So, bilhan na lang tong ganito. Ganito pala resistor block na ito. May mga diode kasi ito sa loob eh. May diode na malaki. Pero ito, electronics na to. Isang buo. Hindi ko lang alam kung magkano presyohan ito. Okay, so balik na natin lahat ng mga tinanggal dyan. So ito may 4 na wire, 2 tornilyo. Yan, nag-uumido na rin siya. Okay lang, ganyan lang ka-basic. Paano mag-troubleshoot na mahinang blower. Double check din ha, yung hindi porket resistor block. Kung talagang magaling na kayong gumawa o marami na kayong experience, pwedeng dumiretso na kayo dito. Pero pag wala pa, double check muna kayo sa fuse. Fuse dyan, tapos fuse doon sa harap, tapos relay. Double check muna, huwag kayong dumiretso dito. Okay? So tapos ito mga sir. Ang idadiagnose natin is yung aircon. Kasi akala ko kanina patay ang preon o mahina ang preon. Ngayon, buksan natin ang aircon. 1. So umilaw. Pag ito hindi umilaw, okay lang din. Kasi minsan nawawala na rin to sa mga accent. Ngayon dito, pipindutin mo to. Ito naka-max, automatic yan, naka-max. Pag dito mo ilagay, yan, pwede mo pindutin. Tapos pindutin yan. Ikaw mag-a-adjust, ikaw magtitimpla. Pag naka-max, kahit anong ano man yan, pag naka-max siya, buhay na yan, permis. Yan, ngayon, tingnan natin mga sir. Naka-uno ako. Meron naman siyang hangin. Ayan may hangin, naka-uno. Ngayon, i-dos natin. Yung dos natin, parang naka-uno pa rin. Yung trace natin, yan, naka-trace na. Parang naka-uno pa rin. Ngayon, i-4 natin. Yung 4 natin malakas. Yan rinig na rinig. Pumupukas talaga Ngayon, balik natin sa trace. Sa trace, sumasara. Yan Yun, sumara. 1. Yan. Kahit anong ikot mo, ganun pa rin. Ang 4 lang yung bumubukas Ngayon, ang ito troubleshoot na dito pag ganito. Ito una, ito. Tingnan nyo. So ito, binuksan ko na. Yung contact kasi nyan, pinunasan ko na ng gasolina. Bulak yan. Pinunasan ko na kasi madumi. Ngayon, una kasi contact. Dito muna, contact. Kung gumana naman lahat sa contact kasi may 1, 2, 3. Tapos 4 yan. Okay yan. Ngayon, kasunod nyan, kung okay na at ayaw pa rin lumakas yung pan, pangalaman yung tingnan ito, motor. Yan, yung sakit baka nabunot ito. Yan, kung okay na siya, kung okay na yung motor, pakiramdaman nyo, kasi umugong naman siya umikot. Ngayon, punta kayo sa ilalim. Ang timpla nito ng kuryente, yung resistor block. Yun ang timpla ng kuryente. Naka 1, 2, 3, 4. Buhos. Todo siya mga sir. Balik natin. Ang kasunod na ito, switch. Kung okay na kayo sa switch, okay na kayo sa wirings, okay na kayo sa socket, mga socket. Tapos sa motor, motor na ito, kung okay na kayo, kasi umikot naman siya. Minsan kasi nagdudumi rin yung motor na to sa ilalim. Yung carbon brush. Tapos yung umiikot, mga sir. Ngayon pagkatapos niyan, punta kayo doon sa tinatawag nating resistor block. Lahat ng sasakyan, mayroong mga resistor block. Basta mga ganito. Yung nagko-control. Maliban lang siguro sa mga electronics na, full electronics. Ngayon, yung sa radiator fan, meron din doong resistor block sa gilid. Basta mga Hyundai tsaka Kia meron. Ito, may resistor block din to dito sa loob. Pero ang resistor block na ito, tingin ko, electronics dito sa ilalim. Yan may hangin din dito Yan. Buksan natin. Ito resistor block niya. Yan ang control. Ito. Agoy. Kaya pala. Yan ang control ng resistor block.
1, 2, 3, 4. Diyan umiikot yung, dito magkokontak yung kuryente. Ito magpapagana. Wala na rin pala to. Wala, sunog. Hindi siya sunog. Hindi siya sunog pero tingin ko nabasa to sa tubig. So palitin siya mga sir. Kaya pala siya, hindi na siya gumagana kahit anong gagawin mo. Kahit 1, 2, 3, hindi na siya gumana. Ang pull na lang gumagana sa kanya yung 4. So confirm to na sira yung electronics resistor block ni sir. Mainit to umiinit pag tumagal to. Kasi ang kuryente nandyan, nagtitimpla. Yan o. Ang init, sobra. Patay natin.